Kamusta kayo mga ka-DIY? So, bali nandito na naman ang Yules DIY project para magturo ng mga dagdag kaalaman sa inyo na mga mahilig mag-DIY. So, katulad ko mga ka-DIY, mahilig mag-DIY. So, kung napapansin nyo, meron tayo ditong apat na klase na charging module. I-explain natin yan mga ka-DIY isa-isa, tapos parang review. I-review natin yung apat na yan kung alin nga ba ang mas efficient sa pagdating sa charging dyan sa apat na yan. So lahat naman yan mga ka-DIY pwedeng pang charge ng 18650 battery. Meron nga lang talaga na ibang charging current ang kanyang may bibigay or naisusupply sa battery para naman mabilis mag-charge. So unahin natin mga ka-DIY, syempre ito kasi ay mga use na, kumbaga na pagkahuyan ko na. Ito ay ang ano nito, ang IC dito mga ka-DIY kung nakapapansin nyo. Ito, tapos etong isang klase na to. Kung kayo nagpaplano na mag-DIY at gagamit kayo ng ganito, ang mas prepare ko dyan kung hindi nyo kailangan ng boost converter, katulad nito. Ito kasi mga ka-DIY, may kasama na tong boost converter. Ibig sabihin, ang voltahe dito na galing battery, so kukuha lang ako na pang sample na battery mga ka-DIY. For example mga ka-DIY, so halimbawa, ito ay naikabit na natin dito sa module na to. So, hindi naman kayo malilito dyan mga ka-DIY dahil meron nakalagay dyan na battery indication. Halimbawa niya, example, halimbawa ito, battery negative, tapos battery plus. So, automatic mga ka-DIY, dito na yan. Dito mo na ilalagay yan. Kaso, ang problema nito mga ka-DIY, wala itong protection. So, kailangan nyo pang gumamit ng BMS, yung katulad ng last video natin na na-explain ko. So, kailangan natin gumamit ng BMS, yung para magpo-protect dito sa ating battery protection. Siyempre, kung halimbawa, gagamit kayo ng 12 volts na ilaw, pwede ito mga ka-DIY. Mas magandang klase ito kaysa gumamit kayo ng isang klaseng module, yung MT3608. Wala ako ditong may bibigyan na example sa inyo. Pero kung gagamit kayo ng ganito, mas maigi na gumamit kayo ng BMS na tinatawag. Halimbawa to. Yan. From battery, tapos BMS, tapos ito. Yun yung gamit yan mga ka-DIY. Depende sa inyo kung gusto nyo yung isang klase. Yung 1S3 2 MOSFET lang, pwede naman 3 MOSFET. Depende sa inyo application na yung paggagamitan. Ito kasi mga ka-DIY, meron yan dito na adjustment. May adjustment yan dito. Na pwede nyong adjustin kung ano man ang kinakailangan yung voltahe. Basta step up to. Ang current lang nito, based sa specs niya, ang nakalagay ata doon ay 2 ampere. Ang kaya nitong i-supply o ibigay na voltahe tapos current. So, yun lang mga ka-DIY. The best to kung mababang application lang yung paggagamitan nyo dahil, for example, etong battery nito, meron yung 2,200 mAh capacity, battery capacity nyan. Ito kasi yung IC dito na nakalagay mga ka-DIY, wala yung pinagkaiba dito. Ang naka-install dito dati ay TP4056 na IC, which is na ang TP4056 na module natin, ang current lang niya is 1 ampere. Kahit damihan mo ng battery yan, ang may bibigay lang dyan 1 ampere. Halimbawa itong 2000 mAh yan, example natin dyan mga ka-DIY. 1 ampere lang may bibigay nyan, ibig sabihin 1,000. Hindi ibig sabihin na 1 ampere na ang ibibigay nito. May mga loss pa yan mga ka-DIY na tinatawag. Pwedeng 800 mAh lang yung may bigay niya dito. Ibig sabihin sa gantong capacity na battery, mga 4 hours siguro yan, o kung susundin mo yung 1,000, di 2 hours yan, isang battery bago mag full charge. Pero dahil nga sinasabi ko mga ka-DIY, meron pang mga loss yan, magbabawas pa yan, depende pa yan sa ginamit nyo. Tapos kung gusto nyong mas maganda, lagyan nyo ng heatsink, tapos gumamit kayo ng syempre yung heat transfer natin na silicone. Yan, gamit ko, binili ko lang dyan sa may electronic shop sa amin. So yun ang explain ko dito mga ka-DIY, the best to na gamitin pang step up sa mga mababang application lang yung gamitin. So susunod natin mamaya, one by one lang i-explain natin. Ito naman susunod natin mga ka-DIY. So hindi na tayo magka-cut ng video, dire-diretso na. Pero ito muna ay mamaya ko naman ituturo.